Steffi here and welcome back to my channel. So, ang ating tarot reading for today, for tonight, ay para po sa tambalang Kim Pao or nila Kim and Paolo. Ito po yung cards ni Kim sa kaliwa. And of course, sa kanan ay para kay Pao. Dagdagan ko lang ng konting shuffle. Okay, yan, dagdag lang naman. That's it. And we can start. Okay, so first cards ng Kim Pao. Five of Cups and Hangman. Hangman para kay Kim. Ayan, kailangan niya muna sigurong mag-pause or mag-stop for a while or magpahinga or ano ba? What else? Pause. Ayun, mag-pause muna siguro sa trabaho dahil super hectic, super toxic, super workaholic. Maaari. Ayan. Or maaaring kailangan niyang magbago ng pananaw para sa mga bagay-bagay para magkaroon siya ng wisest decision para sa mga problema. Okay? Otherwise, kailangan niya mag-sacrifice for something, for some reason. Tapos, Six of Cups, right? Yeah, Six of Cups naman ni Paolo. Ayan, yan ang attachment sa nakaraan. Or, it's about the past. Meron nagbabalik siguro sa past. Maaring tao, maaring pangyayari. At kung tao man ito, maaring childhood friend or kung sino man from the past na bumabalik. Maaring nangangamusta lang. Maaring ding tao na magsasorry or kailangan siguro magkaroon ng closure para matapos ng lahat. Otherwise, attachment niya ito sa family. Okay? Or maaring nagre-regress, gusto niyang mabalikan ng past na kung saan nung bata pa siya walang problema, masaya, away from the world, ayun, walang inaalala, walang iniisip kundi maglaro lang, happy lang, ganun. Okay? Reminiscing, parang ganun. Alright, next. Dalawa to. Okay. So, Two of Swords and Death card. Oh, Death card ni Kim. Ayan, merong kailangang matapos or magwakas or ito ang endings. Merong mapuputol siguro. Kaya ayun, kailangan niyang mag-sacrifice or kailangan niyang gamitin ang kanyang wisdom. Okay? Pero ang kagandahan ni Death card, meron mang natapos, meron mang pumanaw siguro. Worst case scenario yun, wag naman sana. Or meron mang nasira or naputol, paparating naman ng mga bago, new opportunities, new beginnings. Okay? Parang tutubo ulit. Two of Swords naman ni Pao. Ayan, ang kailangang mamili. Kailangan na niya ng final decision over choosing sa kanyang dalawang choices. Maring ito yung kanyang dilemma at kailangan niyang pumili sa dalawa. Maring situations, maring ding mga tao ang kanyang pinagpipilian. Okay? Parehong mahalaga, parehong mabigat, pero isa lang ang kailangang mapili niya. Alright? Next. Emperor and Two of Pentacles. Two of Pentacles ni Kim. Ayan, pareho silang may pinagpipilian at mukhang yan din ang dilemma ni Kim. Ang kailangan pumili sa dalawa. Alright, time to compromise. What else? Two choices nga. Multitasking siya. Weighing many options. So, ang options niya ay maaring dalawa lang. Pero kailangan isa lang ang kanyang piliin. Okay? So, kung hindi man niya mapili yung isa, ito nga siguro yung kailangang i-let go niya. Ito yung kailangang mamaalam or masira or matapos. Alright? Emperor card naman ni Pao. Yan ang kanyang pagiging the maverick, his way or the highway. Yan, pagiging stricto. Kung ano yung kanyang sinabi, yan ang dapat masunod, yan ang dapat magawa. Siya yung boses, siya yung nagpaplano, siya yung nagde-decision ng lahat. O, ayan, Emperor mode. Okay? Kailangan din niya yan para ayan, mapag-desisyonan yung kanyang options dyan. Okay? Next.
Knight of Wands, and the Full card ni ba't biglang na dito siya galing, ba't napunta doon? Okay, Full card ni Kim. Ayan, ang new adventures, new beginnings, new start, hope. What else? Taking the leap of faith, mga opportunities na gusto niyang i-grab, gusto niyang subukan, yung mga hindi pa niya nagagawa, ayun, gusto niyang gawin. Okay? So, maaring part yun ng kanyang options dyan. Alright? Knight of Wands naman ni Pao. O yan, pagkatapos na maging emperor dyan, ito naman siya na very free-spirited, very creative. Gusto niyang gumawa pa, mag-create, ipakita yung kanyang talent, yung kanyang skill. Okay? Next. Hanged Man and Two of Wands. Two of Wands ni Kim, meron talaga siyang pinagpipilian na dalawa. Okay, so maaaring dalawang tao. Meron na naman siya dyan. Two choices din dyan. Okay, so kung meron mang new beginnings dyan, new start, ayan, namimili siguro sa dalawang landas, dalawang paths, dalawang career, maybe. Kailangan niyang mag-decide ano ba talaga. Or maring meron siyang hinihintay na resulta. Okay? Ayan. Resulta ng kanyang investment or whatever. So, si Pao, meron naman siyang Hanged Man, tabla sila. O, ayan. Ito ang kanilang mga sakripisyo. Or, kailangan siguro nila pareho na mag-pause muna or magkaroon ng break para pag-isipan ng lahat-lahat, or kailangan sigurong magbago ng pananaw over things para magkaroon ng wisest decision sa kanilang mga problema or whatever na kanilang kailangang pagdesisyonan. Otherwise, ito yung kanilang mga sakripisyo. Okay? Ayan. So, parang dito sa kanyang choices, dalawa man iyon, kailangan niyang i-sacrifice ang isa. Mare. Alright, next cards. Page of Swords and King of Swords. King of Swords di Kim. Marang yan ang kanyang tatay or kung sino man iyan na mas nakatatanda or sino mang matanda siguro or mas matanda na kanyang nahihingan ng advice. Merong dunong. Very wise. Nahihingan niya ng suggestions, recommendations. What else? Advisor niya. Mare. Okay, very intentional, very strategic. Yun nga, marunong. Okay, so kung mayroon mang dilemma dyan, nahirapan man siya mag-decide sa kanyang options, marang nandyan si King of Swords para tulungan siyang mamili. Mari din naman si Pao mismo yan. Okay, na merong dunong and very strategic, intentional sa kanyang mga decisions. Okay. Page of Swords naman ni Pao, ayan, maaring siya mismo si Page na curious maybe sa buhay ni Kim. Ayan, sa kanyang curiosity, updated siya sa buhay ni Kim or nakaabang sa social media accounts ni Kim. Ayan, updated siya dahil siya yung spy, maaring siya yung spy ni Kim. Okay, or maaaring siya mismo ang may maraming spy sa paligid. Ito yung mga pinya, mga mata sa paligid na na updated or very alam na alam ang kaganapan sa buhay ni Pao. O yan, maaari din ito yung kanyang mga fans, mga admirers. Okay, ayan, wag lang pong maging mapanira, wag lang din pong manakit. Okay, ayan, ito yung kanyang mga tagahanga. Otherwise, ang mga spy sa paligid. Okay, so next cards. Knight of Pentacles and King of Wands. Sino si King of Wands ni Kim? Ayan, may pumapasok na naman na si King at mukhang mas matanda ito.
very powerful, bold, charming, courageous. Sino siya? Maring kagaya ni King of Swords dyan. Maring isang tao lang ito na may mga ganong katangian. Maaring manager, consultant, or maring politician na kanyang nahihingan ng advice. Okay? Maaring ding si Pao mismo yan. Okay? Na bold, powerful, charming, ganun nga. Courageous. Knight of Pentacles naman ni Pao, yan ang kanyang hard work or ang pagtsatsaga. What else? Sa trabaho, yan ang kanyang patience. Yan. Matyaga sa kanyang trabaho or so ano man yung kanyang gawin. Okay? Alcoholic, sorry. Workaholic dapat. Ayan, trabaho ng trabaho. Alright? In the long run, magiging successful. Okay, next. Two of Cups and Six of Cups. O, ayan, para silang may Six of Cups ang nakaraan. Merong something sa nakaraan. Para kay Kim na nagbabalik, maring si King of Wands or King of Swords. Sino man si mga king na iyan. Okay, na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Meron siyang attachment doon. Affected pa rin siya. Maaari din namang nagbabalik ang mga taong ito. Sino man sila. Para mag-sorry siguro or magkaroon ng closure. Or para mga musta lang. Or maaari din namang what else? Bumabalik ang mga taong ito para mag-invite. May mga reunion sila nung elementary, ganun, or gatherings. Okay? Or maaaring nakakatanggap siya ng mga regalo from the kings, kung sino man sila. Alright? Two of Cups naman ni Pao. O, ayan. Ang partnership, romantic love, relationship, maaari ding proposal. Hindi kaya magbibigay siya ng proposal. Or kasalan. Ganon. Okay? Maaari din namang merong proposal sa kanya. Bagong project, bagong program, bagong business, bagong investments. Alright? So, last cards na po para sa tambalang Kim Pao. Okay? Last cards. Three of Swords and Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ni Kim, ayan, maaaring yan ang kanyang nanay. Sino man yan na si Queen of Pentacles na very practical, self-sufficient. Oh, yeah, and very resourceful. What else? Marunong sa business. Maaaring ding si Kim mismo iyan na marunong sa business sa kanyang investments. Okay? Or, maring nanay nga niya or sino mang ginang na mas matanda or nakatatanda kay Kim na nagbibigay sa kanya ng advice pagdating sa kanyang business or sa kanyang investments. Okay? Tumutulong sa kanyang kaperahan. Three of Swords naman ni Pao. Bigla namang lumungkot ang card. Last card pa man din. Yan ang heartbreak, divorce, loss, depression, surgery. Worst case scenario, surgery. Merong surgery siguro. Or may masa-surgery sa family. Yan, wag naman po sana. Otherwise, yun ang pag-aalala, worries, anxiety, yun nga. Or merong hiwalayan. Diba? Meron nang dyan. Meron nang marriage or merong partnership, romantic love, pero maghihiwalay din. Or kung di naman maghihiwalay, meron lang tampuhan or hindi pagkakaintindihan or selosan. Kaya may yan, heartbreak. Alright? So, ang first card ni Kim ay ang kailangan mag-sacrifice or ang kailangan mag-pause muna sa kanyang mga ginagawa or kailangan gamitin ang kanyang dunong or ang wisdom para mapag-isipan ng mga bagay-bagay, magkaroon ng wisest decision ever. Last card, ang Queen of Pentacles. Maring siya din iyan na may patungkol sa management ng kanyang kaperahan na kailangang maging resourceful, practical, and wise. Or maring kanyang nanay or sino man na
mas matanda na kanyang nahihingan ng advice pagdating sa kaperahan or sa kanyang business or sa kanyang investments. Okay? First card ni Pawang nakaraan, ang kanyang attachment doon at maaring attachment sa family at maaring reminiscing the past or mayroong nagbabalik sa nakaraan, maaring tao, pangyayari na kailangan niyang isettle or maring nangangamusta lang kaya nagkakaroon ng mga reunions or gatherings. Pero ang last card ay ang heartbreak, divorce, or loss or hindi lang pagkakaintindihan or alitan or merong tampuhan. Okay? So, yun po yung tarot reading ng Tambalang Kimpaw. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood pong next na video. Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now.